Minsan, isang brother na tumanggap sa katotohanan, ang nagbahagi ng samyu ng Zion. Noong una, narinig niya ang mga miyembro na nangaral ng mga salita ng Diyos sa daan. Naririnig ang lahat ng salita ng katotohanan tungkol sa Diyos Ina, sa Paskwa, at sa mga katotohanan ng bagong tipan, ang kanyang puso ay unti-unting nabago. Sa huli, ipinagkaloob ng Diyos ang resulta para makabalik siya sa Zion. Kaya dapat tayong maniwala na gagabayan at aakayin tayo ng Diyos sa lahat ng gagawin natin. Nang may ganitong paniniwala, dapat nating isagawa ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng 66 na aklat ng Biblia, ipinakita sa atin ng Diyos ang di mabilang na himala. Tinatawag natin ang mga ito bilang mga himala, pero sa pamamagitan ng Biblia, ipinakita sa atin ng Diyos na magagawa natin ang lahat pag may pananampalataya tayo. Sa kaso ng dalawang bulag, tinanong ni Jesus kung naniniwala sila na kaya niyang buksan ang kanilang mga mata. Sumagot sila, sinasabing, "Opo, Panginoon." Pagkatapos, sinabi niyang, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." Kung sila ay nag-alinlangan o nagtaka, iniisip, isa siyang tao. Talaga bang magagawa niya ito? Ang ganitong uri ng gawain ay hindi kailanman mangyayari. Maaaring maraming tao ang nag-aalinlangan, nagsasabing, isa itong pantasya sa modernong agham. Magagawa lang ito sa pamamagitan ng ating imahinasyon. Mangyayari kaya ito? Gayunman, sa mundo ng pananampalataya, di mabilang na himala ang nangyayari araw-araw. Sinabi ng Diyos, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Anumang uri ng landas ng pananampalataya ang lakarin natin, mangaral man tayo o nagdarasal, ang lahat ay mangyayari ayon sa ating pananampalataya. Naniniwala sa katotohanan, nang may mabuting pananampalataya, may mabubuting resulta. Lumakad tayo sa landas ng pananampalataya. Basahin natin ang Matthew chapter 9 verse 18. Samantalang sinasabi niya sa kanila ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno at lumuhod sa harapan niya at nagsabi, "Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, ngunit puntahan mo siya at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya, at mabubuhay siya." Tumayo si Jesus at sumunod sa kanya, kasama ang kanyang mga alagad. Samantala, may isang babaeng 12 taon ng dinudugo ang lumapit sa likuran niya, at hinipon ito ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Nang lumingon si Jesus at nakita siya ay sinabi niya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Gumaling nga ang babae sa oras ding yun. Dapat nating gawin ang lahat ng may pananampalataya. Ang dalawang bulag ay nagkaroon din ng pananampalataya. Hindi mahalaga kung nangyari ang isang kamanghamanghang himala o hindi. Sa pamamagitan ng Biblia, nais ng Diyos na gisingin ang kanyang mga anak na magkaroon ng pananampalataya sa tuwing ginagawa nila ang isang bagay. Pag may pananampalataya tayo, tiyak na magkakaroon ng mga resulta na ayon sa ating pananampalataya. Binuksan ng Diyos ang daan upang maging posible ang lahat para sa mga may pananampalataya, gaya ng babaeng 12 taon ng dinudugo at ng 2 lalaking bulag. Dahil pinalayas tayo mula sa langit dahil sa pagsuway natin sa mga salita ng Diyos, dapat tayong magkaroon ng lubos na pananampalataya sa mga salita ng Diyos sa lupang ito, at bumalik sa kaharian ng langit. Hayaan niyong tapusin ko ang sermon ngayon. Maraming salamat.